So inihintay na lang natin yung paglabas para maging isang batas. Pero siyempre, malaking hamon po ito. Kailangan masatisfy natin yung mga requirements para maging isang university. Una, yung ating mga programa, dapat merong Certificate of Program Compliance ng CHED. Pangalawa, dapat yung mga faculty natin talagang nag-aral ng PhD. Marami dapat yung PhD, yung Doctor of Philosophy. Kaya nga, ako nagkataon po na nag-aral kami nila Dr. Barawit sa ibang lugar sa Japan as a Japanese government scholar. Napapunta natin dito yung Embassy of Japan last time. Tapos yung sa Fulbright program, yung nagpapaaral naman sa Amerika. At saka yung iba pang mga funding agencies natin para yung ating mga faculty makakuha ng scholarship para makapag-pursue ng MS at PhD. Particular sa ibang bansa. No, gusto natin, kasi importante po kasi na lumabas ma-hybridize yung tao. No? Kapag kasi hybrid yung isang tao, medyo super lakas nito. So kailangan natin ito. Pangatlo is, of course, kailangan natin na mayroon tayong strong research program. So kaya nga po inaayos natin yung thematic research centers natin. Okay naman kasi yung mga taga dito, yung taga ASCOT ay nakikinig at naniniwala na talagang magiging university ito. Kaya nga sila mismo ay nagpupursige. Sabi ko nga sa inyo, tinatayo natin yung mathematic research laboratories. Tapos sa tulong ng mga funding agencies ng gobyerno, ay pumapasok sila para maiayos natin. Gusto ko na rin pong i-announce dito na ang DAATI ay tutulong po. Nagbigay sila ng 3 milyon para doon sa Swine Recovery Project. Nag-sign na po kami ng Memorandum of Agreement patungkol dito at nagkaroon na sila ng site visitation last week para doon sa Basal Campus para i-repopulate yung ating swine project. Tapos, meron po tayo doon sa Aurora Study Center na nabanggit ko sa inyo. Tapos, yung DOST Region 3 din, si Director Sikat, is napaka-supportive sa atin. At gusto kong, yes, si Ma'am Maricel, siya yung Provincial Director natin, at nakikipagtulungan. Kaya nga napilitan na rin ako dun sa aking bahay dito sa Ascot, yung instead na sofa ang nandun sa sala, kinonvert ko ito into an Oriental Fermentation Discovery Center. Oriental Fermentation Science Discovery Center. Kaya makikita mo po yung sa sala ko doon, meron na akong mga collections ng nata bacteria, yung nagpo-produce ng nata. Kasi meron tayong coconut, may pineapple tayo, kaya meron tayong nata de coco, meron tayong nata de piña. No? Tapos yung suka natin. Yung suka ng baler ng Aurora is napakasarap. Kasi natural na natural. Pero as a scientist, sabi ko kailangan natin ma-isolate, makuha yung mga bacteria na nagpo-produce ng suka, yung Acetobacter aceti, using indigenous technology. Kaya ang ginagamit natin mga practical technologies. So, kailangan natin ng mathematic research laboratories. Doon po meron din po tayong tissue cultured banana laboratory. Meron din po tayo doon sa Buton Research ni Ma'am Luz. Meron silang Buton Center doon sa Basal. So marami pa. Tapos yung 3D Robotics and Additive Manufacturing Research Center ng Engineering, School of Engineering, ay meron din. And then yung iba pang mga schools. So kailangan merong thematic research laboratories. At ito ang magiging venue ng ating mga faculty para lalo sila maging dalubhasa. Kasi, kunyari, nag-aral sila sa ibang bansa. Babalik sila dito, dapat meron sila itutuloy na trabaho para ma-strengthen lalo yung ating mga curricular program. Of course, we have to improve our facilities. Kaya nga po yung nandun sa harap, yung unfinished building doon, nakakatuwa po at ako'y nagpapasalamat dahil yung ating congressman, yung ating butihing congressman, ay talagang sinabi niya, nung tinanong niya ako, ano ba ang mga priority mo dito, Pres? Ang sabi ko, gusto ko pong tapusin yung mga buildings na hindi natapos. So tatapusin po natin ito. So mabibigyan ng pondo uli, 100 million for next year under DPWH ay makukumpleto ito at makikita ninyo yung transformation. Parang walang pinagkaiba kasi yan sa bahay. Di ba? Kailangan ang una mong aayusin ay yung bahay mo muna. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. At tinutuloy din natin, sabi ko nga sa inyo,
yung nasimula ng ating mga predecessors ay tinutuloy natin. At kailangan natin ituloy kasi tinutuloy lang natin yung magandang istorya. Yun po. For sure, dahil nasa dibdib na nga ang ating Sani Angara, so talagang ano na siya. Recycle po. So, nandun po talaga yung suporta nito. At ang nakakatuwa dito, marami nagmamahal sa Aurora. Marami nagmamahal sa Ascot. Kaya nga po ngayong Disyembre, sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin natin yung Grand Alumni Homecoming. Kasabay ng ating Foundation Week, where we will invite yung mga parents, yung, of course, yung mga estudyante natin, saka yung iba pa mga stakeholders natin. So sa ngayon, follow-up question, ilan ang scholars na nandito ngayon sa ASCO? Well, halos lahat ng estudyante natin, scholars, 8,000 ang ating population. Ang ating pong population ay tumaas, 8,000. Ito pang isang magandang information. 96% ng population, student population ng Ascot ay taga-Aurora. Kaya nga sabi ko nga is, kahapon na-interview ako ni Ate Mel dun sa kanyang radio program. Sabi ko nga, Aurora is the leader in the east coast of Central Luzon as far as education is concerned, as far as providing quality education to our students. Of course, nandyan yung ibang mga schools or college na kasama natin. Sila, sabi ko nga, ay mga partners. Partners in a way na mayroon silang mga programa na hindi naman programa ng ASCOT, magtutulungan. Kung meron mang mga existing programs pareho, magtutulungan like sharing of resources. We have to share our resources. Nandun tayo sa puntong hindi tayo dapat magkait eh. Si-share mo kung kailangan merong ganitong fasilidad o merong ganitong resource, you try to collaborate, you try to at least share what you have. Ako po kasi ganun ang aking panuntunan sa management. It's always collaboration, it's always cooperation.